May hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Naku po, Kong. Ha? Mukhang may balak kang hindi maganda kay Yormes Kong Moreno, Kong. Ha? Bakit ang tinasabi mga kuys, mga gayas? Mukhang gusto nito diktahan ang ating bangag na Pangulo at ang ating tambaluslos na speaker na sige na. Ha? Tirahin natin to si Yormes Kong Moreno. Pero mo mga kuys, mga gayas. Yan pong pag-usapan natin ngayon, itong isang tulonggisman. Tulonggisman po ba? A congressman na bad liar. Bakit na bad liar mga koys, mga gayas? Kasi itong mga koys na congressman na to dyan sa District 3, mga koys, mga gayas, iyakin pala. Okay lang kung siya yung magmura. Igawain din naman niya yan pala mga koys, mga gayas. Kasi anong ginawa niya? Nung mayor pa, si mayurahanin niya. Na gustong makipag-usap si Yormes Kong Moreno. Anong ginawa? Nako, pamura-mura pa ito. Tapos nung mamura ni Yormes Kong Moreno, iyakin pala. Mukhang nag-uudyok mo ito diyan sa palasyo. Sa kung Congress na ito na. Ito na, tirahin natin to dahil binabanatan ako nito ng ating Yormes Kong Moreno Dumaguso. Aba wow, palakpakan. So yan pong pag-usapan natin sa video ito mga koys, mga gayas. Mega love shout out po sa ating lahat. Ayan, nagbabalik po tayo mga koys, mga gayas. Dahil tapos na po ang ating vacation. Okay? Ito, umpisa na po sa ating talakayan mga koys, mga guys. Mega love shout out po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, no? Steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. May hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Tanong mo, sagot mo, Kong. Ikaw gusto magtanong niya, sagutin mo. Kasi alam mo ang lahat-lahat, Kong. Alam mo ang lahat-lahat. Sino ba naman matutuwa dyan? Siguro nung nakarang mga mayor dyan, matutuwa. Nagagawa po kayo ng proyekto na sobra-sobra sa budget. Ang tanong, saan napunta yung ibang budget? At walang building permit. Matutuwa ka na kung ayaw ni Yormes Kong Moreno yan. Dahil katulonggisan iyan, congressman. Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Ano daw, pasikat? Sikat naman talaga si Yormes Kong Moreno, Kong. Masakit talaga ang katotohanan, Kong. Lalo na, Kong, yung gawain mo tapos i-back to yun. Ako po. Napakasakit nun, Kong. Napakasakit talaga, Kong. lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and Well, it's not about the Isko and Chua. Baka it's all about building permit, Kong. It's all about katulonggisan, Kong. Kasi pag gumagawa ka naman ng tama, wala namang pupuna sa iyo, Kong. Go nang go ka lang, Kong. Ang dami mong si Kong talaga, people of city of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa. Wala pong problema doon, Kong. Pwede yun. Ang problema lang kasi, Kong,
yung lahat ng mga proyekto mo dyan, overpricing pa, walang building permit kong. Pwede naman makipagtulungan si Yorme Isko Moreno kong, pero sa legal na paraan kong. Hindi sa katulunggisan, hindi sa illegal kong. Alam mo ba yun kong? Kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin, Oh. mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Tama Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Naku kong. 19 million kong isang barangay hall na maliit kong. Overprice yun kong ah. Sino kaya kahati nun kong? Alam na kong, kaya pala umiyak ka kong eh. Ha? Kaya pala umiyak ka. Maliban sa overpricing, wala pang permit. Talagang, yung mayor natin, na gumagawa ng mabuti, magagalit talaga sa iyo kong. Kasi yung pamamaraan mo, katulunggisan kong. Hindi angkop. Hindi angkop sa bagong Maynila ngayon. Hindi angkop kong. Kaya huwag kang paiyak-iyak dyan kasi, naku, ikaw pala yung tulunggis eh. Tapos sasabihin nila, hindi ka nila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Oh, Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi ka nila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Ako po naku kong. Isa yun sa pinakaayaw ni Yorme Isko Moreno kong. Yung magpagawa ka ng project, tapos ang lalaki ng pangalan mo. Kong, question. Sagutin mo. Nakakita ka ba ng proyekto ni Yorme Isko Moreno na nilagyan niya ng pangalan? Nako, mukhang alam mo ito Kong, na napakaraming nagawa ni Yorme Isko Morenong proyekto dyan sa City of Manila. Pabahay, ospital, paaralan, Manila Zoo. Kong! Congressman! May nakita ka bang proyekto ni Yorme Isko Moreno na ni isang pangalan niya nakatatakong? Huwag kang matulog Kong. Sagutin mo kami. matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, Ah. umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Ah. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, Ah. di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Ganun Kong. Sa pagkakaalam kasi namin Kong, mayroong congressman na hindi line up, na hindi sumuporta kay Yorme Isko Moreno, pero hindi mga tulunggis. Ha? Hindi mga tulunggis Kong. Ha? Bakit? Dahil kumukuha sila Kong ng tamang proseso, ng permit dyan sa City of Manila. Ha? Tamang proseso, hindi legal. Legal ang kanilang ginawa Kong. May patnubay kami Kong. Ha? Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso. Ang tanong Kong, may permit ba? May permit ba yun? So ibig sabihin hindi giniba, may permit Kong. Hindi gaya ng pinagagawa-gawa nyo dyan sa Distrito 2 at 3 Kong. Nako, okay yun sa panahon nila Lacuna. Ngayon hindi na pwede Kong. Dapat gibain. Isaan ka ba naman nakakita ng isang barangay hall sa gilid ng paaralan? Alam niyo yung distansya. Ganun lang yung distansya mga kois, mga gaya. So, imbis na daanan ng hangin yun papunta sa mga rooms sa paaralan, nako po, tinayuan ng mga illegal na barangay hall. Syempre, ayaw ni Yorme Isko Moreno noon. Kung, bakit? Yung kapanatagan ng mga estudyante, yun po ang gusto ni Yorme Isko Moreno Kong. Ha? Yung safety ng taong bayan ng mga Manileño Kong. Hindi lang gagawa-gawa kayo ng proyekto dyan para kumita, pero illegal at sa walang tamang
mga dapat pagtayuan kong. seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsihal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ginip, ginigipit siguro kong kasi gaya mo rin siguro tulunggis. Talipandas kong. Kasi kung hindi pa tulunggis, talipandas yan kong. Nako, hindi masisitaya ang mga tauhan mo kong. Baka nagmana sa'yo kong. Ha? Nagmana sa lumang sistema kong. Sistema nyo yan kong eh. Hindi ganyan yung sistema ni Yorme Isko Moreno kong. Ayaw niya ng talipandas, tulunggis kong. Kung hindi to politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Ayan naman pala kong eh. Kaya naman pala kung kitang-kita. District 4 Congressman Giselle Masida at saka si Ting, Congressman Ting. Erwin Ting. O bakit kumukuha sila kung ng legal na proseso o permit ko? Hindi yan kalyado ni Yorme Isko Moreno. Kalaban yan sa politika kong. Kasamahan nyo yan kung ayan o. Bakit sila kumukuha ng tamang proseso o permit kong? Bakit hindi gaya sa inyo ni Congressman Valeriano at ikaw na tipong siga na kayo dyan? Wala nang permit ito. Pag gusto naming magpatayo kami. Sino kayo? Ganyan yung tulunggis talipandas kong yan sila Dalawang congressman, Masida at Ting. Bakit? Kumukuha ng permit. Ibig sabihin, hindi sila tulunggis. Kaya wag mong sabihin selective lang yung pinapagiba ni Yorme Isko Moreno. Sinilik niya yung walang permit na gaya sa distrito mo. Klarong-klaro naman yan, Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kalaban ba yon? Kasamahan mo yon? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto. Nanalo ko. Paano yung district sa Iskong? Paano yung si Kong Bini Kong? Hindi naman nanalo yun sa taong bayan ko. Nakaupo lang yon dahil sa naku, alam pala na tulunggis. Alam pala ng taong bayan ko. Hindi naman nanalo sa boto yun kung Si Bini Abante, saan nanalo? Nanalo lang sila sa katulunggisan kong. Ang layo kong ng score ni Congressman Joey Oy kong. Sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Tapos na daw yung politika sa kanya. Bakit nabanggit mo si dating Pangulo si Pangulong Duterte, kinumpara mo kay Yorme Isko Moreno? So lahat ba nagmumura? Kumpara mo kay Pangulong Duterte? Ikaw din, minura mo rin si Yorme Isko Moreno. Ayusin mo kong. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po. Noong lumapit ka sa kanya kong, anong ginawa ni Yorme Isko Moreno? In-entertain ka naman kung pala
Kinumusta ka, Kong? Hmm? Hindi ka naman dinidman ni Yormes Moreno sa paglapit mo sa kanya, Kong. Kinumusta ka pa, Kong? Ang problema lang sa'yo, Kong, yung mga proyekto mong puro katulunggisan, Kong. Walang permit na kung saan-saan mo na lang nilalagay yung mga proyekto mo sa hindi angkop na mga lugar, Kong. Yan ang problema sa'yo, Kong. Sa politika. Mm. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Mm. O ngayon, Ikaw, Kong. Noong nakipag-kita si Yormes Moreno sa inyo, Kong, anong ginawa mo? Minura mo rin, Kong, di ba? Ha? Minura mo rin. Masakit talaga, Kong, yung katotohanan ko. Yung bang magantihan ka, Kong. Ang problema lang sa iyo, Kong, nung magantihan ka, iyakin ka. Ha? Hindi ganyan ang aming Yormes Moreno, Kong. Hindi ganyan. It's all about politics, kahit anong bato sa kanya, Kong, walang problema sa kanya yun, Kong. Pero pag ikaw, namura, naku, iyakin pala. Hindi ka pwede magiging congressman, Kong. ito po tanong ko. Ah. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Ayan, Kong. Yan, Kong, mga congressman na yan, Kong, kakampi mo yan, Kong, di ba? Kakampi mo yan. Bakit sila gumagawa sa legal na paraan? Ayan, pinagbigyan. Kayo, hindi kayo sumunod sa batas. Kayo nga, tagapanday ng batas, pero hindi ka marunong sumunod. Kaya yung tanong mo, sagutin mo, Kong. Paimbestigahan mo yung sarili mo sa tuwad kumkum. Kong, paimbestigahan mo yung sarili mo sa tuwad kum. Para nang malaman kung overpricing ba yung ginagawa mo. At malaman kung tama po ba yung mga building na nilalagay mo sa mga lugar gaya ng tapat o gilid ng paaralan, Kong. Imbestigahan mo sarili mo, Kong. Klarong-klaro naman yung kasamahan mo yan. Hindi kalyado yan ni Yormes Moreno. Kasi alam mo yung manloloko. Ayan. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Sabog. Ano raw, binubuli. Nahuli lang, nabisto lang tayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. Distrito mo, Kong. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan. Tama. Kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. Tama. Plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply. Binigyan ko, inaprobahan ko. Nagbayad ng buwis. Legal ngayon. Tama. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado hindi masalang X number of day, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Nako. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Nako. Tulunggis. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Yan. Totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? May hangover pa po ito sa Ayan, klarong-klaro yun, ha? Klarong-klaro yun, yung tanong yan. Kung sinasabi natin, Congressman, may mga bagay, may mga lugar na dapat pwedeng pagtayuan ng inyong mga barangay hall na overpricing, ha? May mga lugar, tama po ba? Magpatayo ka ng
isang barangay hall sa gilid o harap ng paaralan kong? Tama yun kong? Nako, mga koys, mga gayas, ito ha. Mukhang ramdam ko. Nagpapahiwatig ko itong tulunggis na congressman na ito ha. Na talagang iniugnay o kinumparanan niya ang ating butihing gwapong Yorme Isko Moreno sa dating Pangulong Duterte, mga koys, mga gayas. Nung balak nito, baka paimbestigahan to si Yorme dyan sa tuwadkom na yan ha. Yorme, mag-ingat ka. Mukhang masamang binabalak ng isang tulunggis na congressman na ito, Yorme. Tatlo yan. Tatlo yang tulunggis dyan. Ng Distrito 2, 3 at Distrito 6 ng City of Manila, mga congressman na tulunggis. Mga lawyer na bad liar, ha? Ito talaga mga congressman to. Napakapasaway. Tapos iyakin pala. Okay, pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Mega love shoutout po sa ating lahat. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like